Parang medyo naieskandalo ako dyan sa mga pinagsasabi ng ng ERC, Oo. di ba? At saka ng Meralco. Ipinahayag po ng Energy Regulatory Commission na ito daw ay bukas sa pag-amyenda sa EPIRA at pinag-aaralan na rin ang pag-aalis ng mga non-technical system loss charges. Ngunit para sa ilang consumer groups, hindi lamang system loss ang dapat tutukan. Totoo yan. Git ng iba, dapat ding panagutin ang mga opisyal na nabigong pigilan ang paglobo ng presyo ng kuryente. At bago niyan, nang tanungin namin ng taong bayan kung kailangan na ba talagang tanggalin lahat ng other charges sa electricity bill, ang sabi nila. Hindi naman po natin nagagamit yung ibang other charges dito tulad ng system loss. Hindi naman po natin kasalanan na ipunta po sa atin yung mga bayad niyan ng mga government na yan. Para sa akin po, kailangan na pong tanggalin yan. Dagdag bayad lang po yan dito eh. Tignan nyo po, 5K. Hindi naman po masyadong nagagamit lahat ng dito. Naka-solar naman po kami. Marami na pong mga charges na ilalagay nila dito eh. Kailangan lang po namin talaga dito yung mga nagagamit lang. Kagaya nitong mga transmission loss. Ang lalaki ng mga nila, pinapataw. Tapos yung may mga government tax pa, may mga fit-all pa, residential charges. Ang lalaki po eh. Noon pa dapat nila ginawa yan. Unang-una, ang nagsasuffer yung taong bayan. Or lahat ng mga negosyante katulad namin. Unang-una, ang daming mga nilalagay nilang other charges like generation loss, others, mga etc. Kung ano pa mga nilalagay nila. So dapat, kung ano lang yung consume natin, yun ang kailangan natin ilagay doon sa bill. Makakausap naman po natin ngayon ang President ng United Filipino Consumers and Commuters, RJ Javellana. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang umaga po sa inyo. Sorry po. Kulang po ako sa tulog. Opo, magandang umaga, Ginoong RJ. Welcome to Memo. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Yung tinatanong ko siya kung costume ba yung suot niya. So sabi niya, ito daw ay parang simbolo dahil ganyan din daw si Andres Bonifacio dati. Oo, nagpo-protesta. Nakikibaka. Ha? Nakikibaka. Opo. Hindi pa po tapos ang laban. Ni Andres Bonifacio. Opo. Totoo yan. Yung kalayaan natin sa ekonomiya, katulad dito sa elektrisidad, ay kinakailangan lumaya tayo sa mataas na singil sa kuryente, tubig, telekomunikasyon, toll roads at iba pa. Pamasahe. Opo. Kaya nakafocus po ang United Filipino Consumers and Commuters sa mga public utilities. In fact, nanalo po kami sa isang kaso sa Supreme Court na sinasabi ang Maynilad Manila Water as a utility na aplikable ito sa Meralco. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng ma-audit ng Commission on Audit ang libro ng mga Public utilities. kumpanya na ito na dapat magserbisyo sa atin na hindi ginagawa ng Energy Regulatory Commission. Yun po ang dahilan kung bakit kami dumulog sa Ombudsman noong June 7. Dala ko po yung kopya na sinabit natin sa Ombudsman para hingin kay Ombudsman Crispin Remulla na busisiin niya, tignan yung mga maanumalya, yung mga maling desisyon ng Energy Regulatory Commission dahil sila yung mga kawani ng ating pamahalaan na may pananagutan sila sa taong bayan dahil napakalaki po ng kanilang ginagampan ng papel, hindi lang sa ating consumers, kundi sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya nasundan po ito ng isang sulat mula sa Ombudsman na titignan na nila yung kaso na isinampa ng UFCC at nagkaroon kami ng isang meeting noong July 17 bago po magsona kay Ombudsman Crispin Remulla. Okay, sir. Para lang malinaw, ang sinasabi po ninyo, dapat ayon sa batas, ano po ba ito? Sa Ligang Batas? Saan po ito? Ang sinasabi po natin ay ang Korte Suprema ay nagkaroon siya ng desisyon na kinakailangan magkaroon ng return on equity. Ibig sabihin, kung namuhunan ang Meralco ng 100 pesos, dapat 12 pesos lamang ang kanyang kitain o 12%.
Ano po? Yan yung sinasabi yung cap, no? Yung limit, no? At dahil sa desisyon na yan, hindi yan pinapatupad ng Energy Regulatory Commission. Na ang gusto po natin ay gawin ito ng Energy Regulatory Commission. Hihintayin pa ba ng ERC na ang presidente ng Pilipinas ang mag-anunsyo na kahit i-announce lang yung isang sinasabing system loss na dapat matanggal? Bahagi lang po yun. Pero sinasabi natin ay kinakailangan ipatupad ng tama ng ERC ang komputasyon. Irregardless kung yan ay galing sa generation charges, transmission charge o distribution charge or other charges, dapat meron itong 12% cap na dapat gawin ng Energy Regulatory Commission na sinabi mismo ng Korte Suprema na dapat po itong mapatupad. So, ang sinasabi po nga po ninyo, generally, without going into details of Opo. the Supreme Court Opo. decision, Opo. ano, na dapat ang ERC may auditing function. Tama po. Oo, meron dapat silang trabaho na nag-audit ng mga singil at Opo. kinikita ng Meralco. Opo. Pero hindi nila ito pinapatupad. Hindi po. Kailan pa po yung Supreme Court decision na yon? Yun po ay nung 2002 decision. ang tagal At na. meron din pong lumabas nung nitong 2013. Ano po? Ito naman yung sa tubig, yung sinasabing utility. So, magkakambal po yung dalawa na yan dahil may 12% at pwede mong i-audit. Ang depensa ng Meralco, hindi private kami, hindi mo kami pwedeng i-audit ng Commission on Audit. Pero sila ay public utility as defined by the Supreme Court. At sinasabi na ng Supreme Court, dapat merong return on equity na cap sa tubo. Sa no? inyo pong computation, magkano po yung parang overcharging sa atin? Meron pong dating commissioner na nagsabi na 150 billion. That was 4 or 6 years ago. 150 billion pesos. Ano po? Kaya kanina po naririnig ko na bakit merong refund na 9 billion tapos ngayon meron namang sisingilin na inaprubahan nung August 2 ng ERC na mga 8.7 billion na over generation charges. Ano? Parang laban and bawi. Pero ang totoo lang, hindi ho nagkakaroon pa ng rate reset ang ERC kada 4 na taon po kasi ang Meralco, ang kanilang mga isinubmit na mga costing ay dapat in every 4 years, tinitignan ito ng ERC kung sumobra ba, tama ba, kulang ba. Kung sumobra, dapat isole. Dahil nga po almost 11 years na wala pong rate reset na tinatawag, dahil puro yan provisional. Puro yan haka-haka based doon sa numero na sinasubmit ng Meralco sa ERC at ang ERC naman tinatanggap na lang kung ano isubo sa kanila. Wala namang itong audit ng mismong gobyerno para proteksyonan tayong publiko. Dahil ang utility po is viewed with public interest para sa kapakanan ng pambayan. Bakit po sa palagay ninyo hindi yan napapatupad? Ang tawag po namin dyan ay regulatory capture. Karamihan po ng nauupo. Hindi lang ngayon, kahit noon pa, ay mga regulatory capture sila. Ibig sabihin, interest po ng mga kumpanya na malalaki, no, ang kanilang pinoproteksyonan, hindi yung interest natin. Kaya lumobo po ang presyo ng kuryente. At kung makikita nyo po, yung batas na IPIRA, na ang objective niyan ay para pababain sana yung halaga ng kuryente at magkaroon ng kompetisyon. Pero dito po sa may pinakamalaking distribution company, utility, wala namang kompetisyon. Monopolyo. So nasa 8 milyon yung kanyang consumers na sinisilbihan. Dapat di ho ba pag lumalaki ang populasyon mo, bumababa ang presyo mo. Ito po baliktad. Habang lumalaki yung populasyon, lalong tumataas. Nag-overbilling siya, nag-overcharging siya. At dinadaan po tayo sa teknikalidad. Kaya gusto naming isimplify. Okay. Yung EPIRA law, no? At yung nagpapatupad nito. Bakit po, ang inyo pong hinala, pinoproteksyonan lang nila, ganon? O tumatanggap din sila ng lagay? Hindi po. Matibay po yung mga data na lumabas galing mismo sa Meralco na nag-overshoot sila dun sa 12%. Correct. Sinasabi nga rito, 32%. Yung total, no? So,
doble. Kaya no? nga po, so Doble, bakit pinababayaan ng Kongreso? Bakit Hindi po walang... ng Kongreso. Meron tayong regulatory body na ERC, kaya kami pumunta sa Ombudsman para managot itong mga kasalukuyang ERC officials at yung mga past ERC officials sa kanilang sinadyang kapabayaan na huwag ipatupad para maproteksyonan tayong publiko. So tingin namin, it's high time for the Ombudsman to really dig in dito sa problema na ito dahil hindi uunlad ang Pilipinas kung sobrang mahal ang kuryente. Sinong papasok na kapitalista at investor dito na sinasabi isa tayo sa pinakamataas sa buong mundo at dito sa ASEAN sinasabing number 1 tayo. Sa Southeast Asia, pangalawa tayo. So, saan tayo pupunta nito? Okay. Sige sir, teka muna ha, sandali lang. Okay. So, hindi, ang tanong ko kasi Willard, kung ito ay violated noon pang 2002, di ba sabi po ninyo, o sabi mo ng may honeymoon period, sabi mo ng 10 taon na tayong hindi sumusunod sa patakaran ayon sa desisyon ng Korte Suprema. May boss din ng ERC eh. Sino bang boss ng ERC? Ang Pangulo? Ang Department of Energy po, actually, independent body ang ERC. Pero dahil sila'y nasa energy sector, tulad halimbawa nung isang batas pa na problema natin, yung oil deregulation law, pag tumaas yung presyo dito sa lagi, sa petrolyo, gumagalaw din sa generation dahil yung generation, kailangan niya ng mga panggatong para makalikha ng kuryente. So kung mataas yun, may problema tayo. So yung dalawang batas na ito, yung Oil Deregulation Law at yung Energy Power Industry Reform Act, kinakailangan matutukan ito ng ating presidente, ng mga mambabatas at mismong ERC. Pero ma'am, sir, kahit wala pang deklarasyon ng presidente, pagdating sa system laws, pwede na i-execute ng ERC kahit ngayong oras na ito. Pwede na niyang i-execute at sabihin niya, dahil siya naman ang nagre-regulate kung ang system losses ay i-charge sa atin o hindi. So, bakit parang hinintay pa niya yung cue ng presidente para mag-act tayo? Kaya pumunta na tayo sa ombudsman para managot sila talaga. Okay, so ang tanong ko po dyan, so walang ibang, I mean, in the hierarchy of the executive, wala po silang boss, wala po silang, wala pong oversight function ang kahit na sino sa gobyerno, maliban sa ombudsman? Ang presidente po ang may pinakamalaking pananagutan dahil siya po ang ating kapitan ng buong bayan. Nung bago po manumpa si President Bongbong Marcos, hindi pa siya nanunumpa. Ano po? Naglabas po kami ng statement. Sabi namin, nangako ka sa bigas na 20 pesos. Baka naman pwedeng isama mo na ang elektrisidad. Dahil nakikita natin na talagang malaki ang epekto ng presyo ng elektrisidad sa ating lahat, sa buhay natin. Mayaman, mahirap, no? May trabaho o wala. Sapul tayo dito sa usapin ng kuryente na ito. Sapul tayo sa usapin ng enerhiya. Kaya very important po ito. Kung gusto natin mag-industrialize, napakagandang napakagandang simula. Kaya nga po, dinala ko po yung libro ng Ministry of Energy. Ito po 10 taong plano po, 1978 to 1987. Dahil nagkaroon ng giyera noong 1973, no, yung nagkaroon ng krisis, no, noong 1973. Nagkaroon tayong problema noon. Ito ang solusyon ng gobyerno. Meron na solusyon. Geothermal, nuclear. Ang kailangan lang nila, pumunta doon sa library ng Department of Energy, tignan nila yung solusyon. Meron po, nasundan pa ng 5-year program yan. 1986 to 1990, nagkaroon lang ng EDSA, tapos nagkaroon ng privatization. Ito na po. So ano po ang inyong reaksyon dito sa iniutos ng ERC? Yung 9.5 billion peso refund sa mga Meralco customers. So masaya na tayo sana doon. Biglang kahapon, meron namang kailangang kolektahin yung mga tinatawag na deferred system loss under recoveries. Tinatanggal na nga natin yung system loss charges. So bakit hinahabol ngayon yung mga hindi nila daw nasingil dati? Ano yan, babaon? Kaya dun sa body language ng ERC, makikita mo talaga kung sila ay pro-consumer o anti-consumer. Kung sinusunod nila yung direktiba ng presidente o hindi. Kaya it's high time for the president. Ang tingin ko po, dapat palitan totally itong ERC at magkaroon tayo ng rate reset habang
inaayos yung pagkumpuni ng mismong batas na IPIRA, kung dapat ba yung ibasura o dapat bang ireforma yan, kasama ng oil deregulation law, kung ibabasura yan o dapat na ireforma. Dahil kabaliktarin po ang naging resulta ng mga batas na ito ng epekto sa ekonomiya, lalong lumubog ang Pilipinas. Sabi nga ng IMF, 2 milyong pamilya ang madadagdag bunga ng kahirapan dahil sa problema sa enerhiya, dahil sa kuryente at iba pa. So Ano- tingin ninyo, okay, RJ, hindi kailangan amyendahan yung EPIRA para mapababa ang presyo agad-agad ng langis or ng kuryente? Pwede nang kumilos ang ERC kahit ongoing yung, alam mo, dinidable tayo ng ERC. Ang problema kung hindi sila nagsasabi ng totoo sa atin. Parang pasa bola, di ba? Pinapasa-pasa lang para sa basketball. Papasa ko sa'yo, ibabalik ko sa'yo. Tayo naman, angal tayo ng angal bilang mga consumer. Kami lang po sa UFCC, kailangan mo ng abogado. Bago ka magsampa ng mga kaso, kailangan mo ng mga research. Sinong pamilya na namumblema na sa mataas na presyo ng kuryente, ikaw pa kukuha ng abogado. Nandyan nga ang ERC para ipagtanggol niya ang interes ng gobyerno, interes ng consumers, na hindi nangyayari. Sino magpapapanagot sa ERC niyan? Wala lang, yung kaso lang na isinampa po ninyo. Alam niyo po, kahit ang presidente natin, tignan niya lang yung aral na ginawa ng kanyang tatay na si President Ferdinand Marcos, ang dami po nilang ginawa nung panahon na yan. Makikita natin, napakaganda po, no? Meron tayong sariling Petron, kontrolado natin ang Meralco, nasa gobyerno, nakokontrol niya ang presyo. Pero dahil po sa mga batas na ginawa ng Kongreso, na-privatize siya, naging deregulated, pinaubaya sa merkado. Siyempre, 3 years, 6 years lang ang mga politiko natin, yung bagong batch na naman naupo, hostage na naman sila dahil may batas na. So, kinakailangan kung gusto po ng presidente ng totoong pagbabago, simulan niya sa energy, simulan niya sa kuryente. Napakaganda po niyan. Okay. So ngayon po nalinawan na tayo sa isyong ito. Alamin naman po natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman kailangan na ba talaga tanggalin lahat nitong other charges. Hindi lamang po yung system loss kung hindi yung other charges pa dyan sa electricity bill natin. Ang sabi nila, Leandro Duhay, dapat lang, kuryente lang ang babayaran mo, hindi yung kung ano-ano pa. Ano po ba yung senior citizen? Alam po ba ninyo kung ano yun? Opo, tayo po ang imbis gobyerno ang magbigay ng mga diskwento na yan at kunin sa taxes. Pinasok doon sa Kaya ating... nga eh. So, meron pang mga fit-in charges, kung Lifeline. ano-ano mga lifeline, no? Sa atin, bukod pa yung value-added tax, Okay. no? Na 12%. Sabi naman ni Melinda Pablo, okay lang naman na may mga charges, kaso wag naman sobrang laki. Okay, Mayumi Dayang Hirang, ang siste kasi parang sa US, obligado ka mag-tip. Oo nga. Sabi naman ni Abdel, Austria, tanong ko muna sa nakikijumper sa akin. Baka pwede naman siya ang mag-ambag. Pwede. Diandre Esguera, kung maayos naman maipaliwanag at pwedeng mamili ang consumer kung ano ang gusto niyang bayaran sa other charges, kailangan elective daw, di ba? Wala naman problema, parang donasyon, Oo. di ba? Optional. Oo, optional. Walang pilitan, wala ring taguan. Ayon. Okay, last question. Ano po ang susunod ninyong hakbang? Hintayin po natin yung aksyon ng ombudsman. No? Sana po as soon as possible. Kahit wala pa itong mga hearing na ginagawa sa Senado at Kongreso, gumalaw na po sana agad ang ombudsman. At in fairness naman kay Ombudsman na Crispina Remulla, nagsabi siya na imbestigahan niya doon sa aming July 17 na meeting. At gumagalaw na po yan. Kailan po kayo nag-file sa ombudsman? June 7. Tagal na rin yun. Opo. How long are we expecting? Gaano At katagal dapat po yan? Asa po yan. In fact, kahit wala pa nga ombudsman, binabanggit ko kanina, ang presidente mismo pwede niyang sabihin Dahil nasa state of national energy emergency tayo. Doon pa lang pwede na niyang gawin At ma'am, hindi ko alam kung ito'y na-certified as urgent. Kung may dokumento na, baka salita pa lang nung SONA. Magkaiba po yun. Yung merong dokumento na sinabit sa Kongreso at Senado, no, na ito yung urgent bill. Baka mas urgent yung magpadala tayo ng racket. Di ba?
Sa kuryente po, maraming racket. Oo. Sa energy, maraming racket. Ibang racket po yun. Ibang racket po Baka yun. aasa na naman tayo. Oo, okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Presidente ng United Filipino Consumers and Commuters President, RJ Havellana. Thank you po. Mabuhay po Thank kayo. you. Mabuhay po.